Daot din natin uluhan siya, The Nations Part 1. Ang nasyon kung mga nasyones, Part 1. Ang aton nga memory text, makita siya sa Daniel 7:14, Then to him was given dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Prophecy ini sang propeta si Daniel. Kabalo ka mo, mabasa nimo sa Biblia, nga maintindihan nimo ang revelasyon kung magbasa ka balik dito sa Genesis. Kami ara na sila sa English pa, parallelism. Parallel na sila. Kag ang book of Genesis, nagatudlo siya, may tugod dito sa revelasyon, ang paggamit sa language of expression sa propeta sa Diyos, nagkakaanggit dito sa Genesis, mga author. Sa Genesis, makita nato din ganing nagpuyo si Adan kag si Eva. Ano to nga lugar? Ilagay po yan? Garden of Eden. O niya, ang Garden of Eden, makita nato dito sa Revelation gihapon. Makita sa Revelation. Pero, siling pa sa ni Miss White, sa Patriarch Prophets, ano ko na to siya? Ina siyang more glorious than the beginning. Muli, di nagsugod ang mga nations, sunod ang mga kingdoms, mga author. Diri sa part 1 sa atong lesson, nagatudlo siya sang read ni kay Nimrod, kay sa Ninibe, atong basahon ang sinulat sang alagad sa Diyos sa Patriarchs and Prophets. The Garden of Eden remained until the earth long after man had become an outcast from its pleasant paths. Ano ko no, pag duwa ni Adan kag ni Eva dito sa Garden of Eden, why kuya mawala tayo Diyo? It remains longer, siling sa blang kasulatan. Sobra mga 2,000 years pa nagpabilit ang Garden of Eden diri sa kalibutan. Kay ang Ginoo nagsaad sa ila may tungod sa pagbalik sa mga tao dira sa Dios kang ibalik ang Garden of Eden. Dito aton mabasa sumala sa Patriarchs and Prophets sa gate sa Garden of Eden, nagahimo sila sa mga offering. Ganito lang sila sa Ginoo. Naghimo sila sa mga offering dito sa gate sa Garden of Eden in order to please God siling pa. But dito, siling ni Sister White sa Patriarchs and Prophets, when the tide of iniquity overspread the world and the wickedness of men determined their destruction by the flood of waters. Sa dira nga ang wickedness, doon ang pagpakasala sa tao, samtang nakadugay, nakadamo ang mga pagpakasala sa tao. The hand that had planted Eden withdrew it from the earth. Sino naghimo sa Eden bed? Ang Ginoo. Pero prior sa pag-anaw, prior sa lunok, gikuha sa Ginoo ang Garden of Eden. Ang Garden of Eden. Gikuha sa Ginoo. Gidala sa Ginoo. But in the final restitution, when there shall be new heaven and new earth, it is to be restored more gloriously adorned than at the beginning. Sa panahon ng Ginoo ng gabalik na malimpyuhan ng kalibutan, ibalik ang Garden of Eden sa sining kalibutan, it is more glorious than the beginning. Labing mahimayaon. Balik ta diri sa panahon nga nagsukod, nagtapos ang anaw, ang record nagsugid sa aton nga ang kaliwat ni Noe nagdamo, di ba? Pero remember, nga ining mga tao, may isa dira kaanak ni Noe nga naging ginhalinan sang tanan nga mga matarong. Ha? Tatlo to ka bata. Sino kumemorize yun? Tatlo lang bilo bata. Tatlo pa ito klake. Sino, Bex? Una, imo, sino? Ha? Sino? Tatlo na sila ko?
si Ham, si Seth, kag si Sem. Ining si Sem amo ginhalinan sa kaliwa ni Abraham. Ining si Ham, mga utod, nagbata ni kay Kanaan. Amo ni si Ham nga ginhalinan sa mga tao nga wala sing ano sila nga kung white batasan. May batasan na. Hindi lang saho. Kay si Ham nakakita kay Noe, nahublas, kay hubog to sa Noe mo. Pagkakita ng hublas, suking sa tuhagat mga bunto. Mga utod, nagmaritis ka dito, kamusik katlaw. Mas tatay ka ho. Daw si Rosana Husis. Grabe, ang inhimo sa tuha, gikuhaan sa tila, kang nagtalikod sila nga tuha, kaamos ng plastar, kaging tabunan ang ilang tatay, nga ay makakita sa ano? Sa kahubo sa tatay. Pagbugtaw ni Jacob, mga utod. Jacob. Ni Noe, nabalaan niya ang gibuhat, kaging pronounce niya ang curse dito kay Ham, na amo ang bata na si Kanaan. Amo nang resulta sa mga tao nga naging kaliwat ni Ham. Una sila sa mga Afrikano, tinunglogin kami kay among mga itsura, tagmal mga ang dami. Sunod do, ay ilong na perte ko mga lakpo. Sunod, ang mga, basta kay lain sila ba? No? Pero di tada mag-ato, ginadil lang karapan ano kay sabihin ba? Karon sa sining mga kaliwatan, nagwa si Nimrod. Kag si Nimrod, tandaan nyo ha? Si Nimrod, inbamba sa Biblia nga nag-Greek, ano na siya? Greek hunter. Ang Biblia, sining dito, some have read about Nimrod and concluded that he is a noble hero. Noble hero, kung sumala iniya sa pagan mythology, mga kauturan. But when the Bible describes him as a mighty one on the earth and a mighty hunter before the Lord, siya, dako nga mga ngayong atubangan sa Diyos, hindi ni compliment ang ginhambal sa Ginoo dire, kundi ini ginhambal sa Biblia tungod kay si Nimrod, mga utod, nag-angkon siya sa iyang kaugalingon na he was a Greek hunter. Siya na declare. Kag inay Nimrod, amo ang pangulo sang gintukod ang ano gani? Babel. Gintukod ang Babel, si Nimrod pangulo. Tungod kay ang pagtukod sa Babel, it is a defiance to God. Pagpakit-away sa Diyos. Di ba? Ginhambalan sa Ginoo, maway naging si matabo nga anaw. Pero nga, ang nagtukod pas Nimrod, tungod kay why siya nagabati sa pulong sa Diyos. Kung sing ganon, hindi na paintindi nga si Nimrod why makabati sa pulong sa Diyos. Hindi na paintindi nga ikaw ay kabati sa pulong sa Diyos. Ang problema, tungod kay why hindi mo kinatuuhan ang pulong sa Diyos. Kag dito nagsugod ang nagkalain-lain nga mga lingwahe. Dito nagsugod sa Pirmiro, isa lang sila kambal. Pero pag abot sila ka panahon, ang hinambalan katao, lain-lain na. May mga in English, dito sa Siargao, istorya ng taga-England, okay ko. Pero may apat to kagin istoryahan ko, kundi kay intindi tayo. Kung siya rin, intindi, kundi mo German, sa titing, kung katango-tango, mako sa turist kayo daw. Natin mga basic na istoryahan ko sa kahistory kay kapan ba, ka-Germany, itong hinimo ni Hitler, ano lang, kung intindi to ito. Ano ay, bahala sila. Ano na siya? Nagkalay-lain, mga hambal. Siguro, pagkatapos ito, dito na nakurwa ang mga inistoryahan, lain-lain na gino. Sa sina na panahon, ang mga tao mas kasimba sa hindi tuod nga Diyos luwas. Itong kaliwat ni Sim may arak dito ya.
Pero tungod kay dako sila, dako ang puruhan, na ano ka, may influensyahan ka sa damo. Damo sila mo. Kikituon kay damo, ang bundig daw mga mo lang atuod to, kiti duro sa tayo, ikaw tinyo. Ikaw talaga tinyo kapilog. Tatamot tong panahon mga kautoran na gintawag sa Diyos si Abraham. Ha? Gintawag sa Diyos si Abraham to separate. Amo ni punto diriyo. Hindi tungod kay hindi niya palangga ang mga tao. No. Isiparit si Abraham niya, in the 10th chapter of Genesis, we see the birth of various nations. The word usually translated nations is Goyim, which also can be referred to Gentiles. Ina sila mga hintil. Genesis then tells us that the human race divided up into lands, languages, families, and nations. So, nag-divide na. Kahit sa sinang panahon, kintawag sa Diyos si Abraham sa pag-separate kay sino bata si Abraham kay Terah. Silindiri, God intended to use Abraham to establish a nation that would stand in contrast to human kingdoms. Ang purpose sa Ginoo nga gitawag si Abraham in order to establish a nation. Isa ka nation nga nagtinasahi ikumpara sa palibot nga mga nasyon. Lain gid sila iya sa iban. They were not to have a king. Kaya mga nasyon, palibot may ara king. May ara hari. Si Nimrod unahimo to siya nga hari. Ang iyang bata sa to nga natawo amo na ginasilibrar karon sa mga sa kalibutan nga si Jesus Christ nga natawo. Anak to ni Nimrod, isa ka pagan, worshiper, mga futuran. Karon, ang Israel, gintukod sa Ginoo, why sing hari? Hindi gusto ng Ginoo may hari sila. Sino ila hari? Di mo diyo? Ang Ginoo, among ilang hari. Siling pa niya diri, the people were to show what would happen if the human race returned to their Creator. Israel was established to be a blessing to all families on earth. Ginistablisar ang nation sa Israel, hindi tungod kay isa sila ka, ano kung silang mga grupo-grupo gani. Daw, isa nila ka exclusive nga grupo sila. Hindi lang may mga brotherhood. Ang iba niya may mga tatak-tatak nila. Pagkitaan nila, pamisa, ano nila, fraternity. Hindi sila sa ka natugod na isa ka fraternity o kung sorority. Kundi, isa ka nation na mahimo nga manging blessing sa tanan. Kay balikan ko, ang tanan tao sa kalibutan, langga na Ginoo. Ang purpose sa Ginoo ay hindi mga tao magbalik sa pag-alagad sa Ginoo through the Israelites. Makita nila mga Israelites, uy, lain gid sila ho. Nga among gini sila ya. Amo na purpose. Ang problema sini tungod kay kabalo ko man sa sayan sa Israel. Kagang Israel lang ang may ara sa tawag nga kasubuan. Kabalo ka mo, kung ang tao nagmatinumanon sa kasubuan, anong klase mga tao sila sa Bible, sila sa Deuteronomy, mga maalam na mga tao, white mango nga makasunod sa langit. Puro gid maalam. Kung tambal nakakilala sila sa Ginoo, di sa kalibutan, duro mga maalam, pero mango sa tubangan sa Diyos. Tungod sina, ara na. Ang nag-guide sa Israel ang Ginoo. Ang ilang mga leader sila ni Moses. Amo na ba? Mga prophets. Pero nag-abot ang panahon, sila sa nation, given what you asked for. Nangita sila yung kahari. Nangayo sila. Kaya nakita nila ito sa palibot. May mga hari sila. Dismiyak hari. Kaya ta ng mapat Israel, kamay man lang. Hindi mo ginagtako. Yung palibot sila, mga tambi sila, ano ka din yung Jordan,
Lebanon, mga Arab countries pa, mga Iraqis, may mga hari sila. Ang mga gani, ang mga ang mga tao, daw gusto sila magsunod, sina, sa ila, sa estilos, kalibutan. Kita ako sa tawanan black, dugdong ka to sa itong isa ka missionary dito sa New Guinea. Ano to nga may sapa man to? Amerikano to, sa sapa, naglumpat siya. Paglumpat niya ang pantalon na, nagisi. Di kayo nagisi, ginutod ni sampihak ko, sampihak labot, sampihak magod, nubo. Pag-abot sa mga taganyugin, isin taganyugin, uy, amo galit niya ang pantalon kami ka. Nagpahimos na pantalon ng isa laba, ang isa nubo. Amo kita kasas na, gusto kita magsunod-sunod sa anak kaiban. Pero ng anak kaiban, hindi na amo. Ang mga Israelites, amo niyang tabo sa ila. Gusto sila na makaangkon sing hari. Bisan patuod, nung inambalan sila sa Ginoo, pinagi kay Samuel, nga kung may hari ka mo, hindi na mo ang sitwasyon nyo. Ang inyong kabataan, kuhaon ng insultado, ang inyong lupa, kuhaon, sunod dito na magsugod ang inyong tawag, taxation. Paghatag ninyo, pagbayad nyo sa tax. Sige gid, tingin hatakas kas Ginoo mo. Naghatag sa Ginoo, sino yung pili ko na? Hari? Sa Israel? Ha? Kasi Adventistan man. Sino pinakaunang hari sa Israel? Ha? Hari, si Abraham. Pinakaunang hari sa Israel. Kaya pa, hawa. Nagpahinti na ko eh. 30 ko eh. Si Saul! Tantay na ay may mamangkot. Iban sa inyo, may kasabat-sabat ng kamo. Ay, kung riyak niyo. May pagkutol ibang tawag ng hindi at bimistan. Adventista mga pala dyan na. Huwag animuhan. Si Saul, pinakulang hari. Nagbahay sila kay Saul hari lang. Sobra pang mahal. Nagsugod na ang gira-gira. Kagsunod si Saul ilang nahimong leader. Ang inhimong ni Saul, pimpigos na ang mga tao para magsunod nga mga soldado. Amo nang kuwan sa Ginoo, amo nang warning ka sila. Hindi maayo, kinanglan nga ang ginutan ni hari nila. Pero kay talibagbag mo to, amo nang natabo mo. Ay man, nakita nila sa mga Gentiles na may ara sila si mga hari. Gusto sila sunod-sunod sa iba. Amo na, ang pamangkot karon, ano resulta? Amo nang natabo sa ila. Gusto sila man mahimo nga pareha sa ila. Tuod, ang record sa Biblia, bisan ano ka maayo sang tao, may ara gidya sing mga bagay-bagay na failure siya. Ati mo. Hindi, when ask ko ng Ginoo ang leader, why ito failure? Ginoo to mo sa ilang, bisan ano ba sinong pinakamaayong hari na nakita si Israel? Aber. Pinakamaayos sa tanang hari na nakita si Israel. Di mo ba? Oh, si David. Tatayin nyo na, sa una si Saul. Pinakamaayos si David. Pero ay failure si David, wala. Ay failure gihapon. Si Solomon. Ano ito pinakamangranan? Kag nagpapopular sa Israel man. Si David, iya sa panahon siyang pagkahari. Ang tanang ginaharian, palibot dakudog kay David. Kung baan sa David? Si David na mo. No-press blood sa ato na. Halin sa itong nagligat sa Marso. No, halin sa Marso, may nag-agto din at taga-alyansa na Senador Glocos lang is Mindanao. Pabalita mo ay. May nag-agto din, why? Ang Glocos na. Why? Nga kaya nahadlok sila sa taga Mindanao. Nga hadlok sa taga Mindanao. Kaya bisag ka grupo, kung magtindog sila sa tablado, anong nisinggit ng mga tao? Ano popular singgit tao kung saan naman kambal na? Ano dyan? Duterte. Nahadlok sila. Si David sa iyang panahon, hadlok ka maginharian. Pag-abot ni Solomon, why na inaway, tapos yung David mo. Tanang sa nagkaralupog. Kaya natabo si Solomon naman, nahimo siya nga nakilang ang tungod sa iya nga
Ka-bright. Totoo ang mga Biblia para mag-bright na ka. Kaya ang Biblia nga hindi makhatag ni sa aton sing kaanang. Maintindihan ni muna, nag-bright ka. Ang mga tao, natahap ka nimo mag-site ka. Pero istorya, kaya palo sila nga. Ang tanan na i-question sa tao, sapat na sa Biblia. Pero, bisan pa sina may mga Diyos. Karon, kay si Abraham nitawag, isip kahayag sa bilog kalibutan, kasanog ito si Abraham na patay. Dugay na. Kasano na patay si David? Dugay na. Kasano na patay si Solomon? Dugay na. Dayon, nag-abot ang kahayag sa kalibutan. Jesus Christ. Si Jesus nagtawo sa sing kalibutan. Din siya gin pakatao diyo kalugar? Ha? Bethlehem, sakop sa Israel. Tanawan niya, Israel gihapon sakop na ang Bethlehem. Dito si Jesus na tao. Kag pinaagi kay Jesus na sanagan ang bilog kalibutan. Pero kasano si Jesus na nakayag sa langit, dugay na. So kay dugay na, ginhatag niya ang komisyon dito sa mga gintutunan. Ang mga apostoles, duha man na sila, apostles and disciples. Iba ang apostol, iba ang disciple. No? Ang disciple iya, sunod-sunod gina sa sa pagtulon ani Ginoong Hesus. So sa sinang panahon nagsiling ang balang kasulatan nga ang kapawa gindala ni Hesus sa sining kalibutan. The primary purpose for which God established the nation of Israel was not to condemn the rest of the world but to save it. Hindi ay condemn niya ang bilog kalibutan, kundi aron maluwas ang kalibutan. Certainly, most of us feel condemned when we are confronted by righteous behavior in someone else. So the existence of Israel also served to highlight the sin and selfishness of the nations around it. Believers living in harmony with God highlights His righteous character, which naturally leads to conviction. Ideally, the lives of people who keep the commandments of God should showcase the character. Kaya namin naglibot ka, kapmahaw kung may libot kulay, hindi ko gaway kami gabakal, basta sila. So, sila na makonfront ba? Sa karakter, sa mga tao, nga nagabantay sa sugo sa Diyos. Ang Diyos, sili sa Biblia, diri, sa Katolismo, ang purpose nito po ng Israel, agod nga maghimong kapawa sa kalibutan. Kamangdanan, nga itong nagkanto kay Ginoong Hesus dito sa panahon ni Jesus na tao, mamangkot ko sa inyo, Israelites yung tatlo, gingarangan kay bakay sino uno to? Si Gaspar, sino ba yun? Si Baltasar, sino ba ito sa? Si Melchor. Pero hindi totoo na. Hindi na mo itong mga aral na ito Pero, para nga mapan na natin mga may pangalan. Dito sila, Israelites to hindi. Ha? Israelites? Hindi. Sabat na ka mo nga, hindi kung Israelites. Israelites, hindi. Ha? Hindi. Dito sila halin. Dito sila halin. Si Mubet? Sa Madides? Hindi ano? Madides. Dito sila halin. Sa Muta? Ay, Kumakmaan? Halin to sila sa ikaw, Jay? Pastor na dyan. Dito halin? Sa Est. Est. Ang atong lugar, diin na pagsakop. Ha? Ano? Sino to?
Sa DND, na ato lugar, Pilipinas, din nasakop. Ano nga portion ka Asya? Ha? Southeast Asia. Mga. To sila halin sa East. Nagkadto dito kay Ginoong Hesus. Atong mga tao halin sa East. Mga kaliwa to sila ni sino ba? Ha? Kaliwat ni Abraham. Tuduhan nyo. Nanda po mo sa pasin magmali. Hindi ka mo mag-brides na. Kaliwat to sila ni Abraham. Dito kay Kitura. Itong pagkapatay ni Sarah. Kay Kitura to sila halin. Sa East, Israelites, hindi. Pero, nagkadto sila dito sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Kay man, ang manluluwas sa kalibutan, hindi lang Diyos sa mga Israelites. Ang manluluwas sa kalibutan nga mo si Jesus Christ, Diyos sang tanan nga tao. Diyos ang tanan nga tao. Ang Israelites lang, among ginatagan sing buluhaton, pagpahibalo sa mga katawhan sa kalibutan. Why naman Israelites? Napatay na si Hesus, nagkayab na si Kinrayan sa mga langit. Pero before siya magkayab, nagtukod siya sa kanto gani, sa iya nga, diyan? Ha? Nagtukod sa iya nga, determine. Kibot ka? Ano itukod ni Hesus prior siya magkayab sa langit? Matthew 16, 18. Nagtukod sa Iglesia. Siling ni Hesus, sa sining bato tukuron pang Iglesia, bisan pagkamatay, hindi makalumpat sa iya. Ha? Sa bato bitukod, hindi kay si Pedro itukudan, no? Si Pedro ginambalan, pero bitukod sa bato. Kag ang bato, duhaman na siya, Petras. Ang bato, siling ni Hesus, ginhahubad na sa English, rock. Rock. Hindi kay stone. Ang mga gamit nga may kanta kita nga rock of ages left for me. Rock. Atong rock, amo si Jesus Christ. Bot si kanon, ang intungkod na iglesia, ang founder amo si Jesus Christ. Kag ina nga iglesia, may ara siya sing misyon. Revelation 14, 6-7, na magawali sa bilog, kalibutan, bilog, kalibutan, ano to? Last day of end time church. Iglesia tubtob sa kadiputan to preach the message of God. Sino ina nga iglesia? Ikaw diyo? Seventh-day. Okay, very good. Seventh-day Adventist Church, the only church na nagatudlo sa magbantay sang sang kasuguan sa Dios. Wala sing church na nagtudlo nga bantayan ang kasuguan sa Dios. Ang ila gani kinapaningkamot nga ginahambal ng waay na sing kasuguan. Waay na. Ay kung magsilis na may kasuguan, say ka number 4, ano nga ito? Remember day? Sabat day. Sa atong pa, kung gusto ka mahimo nga miyembro sa iglesia, pintukod sa Ginoo, bantayan mo na. So kung bantayan mo na, hindi ka mahimo nga kung anong denomination, kay tanan ko sila mga ano gani, mga Sunday keeper. At tanan to sila, ano gani, nagkakaon sa baboy. Di kaya nakakaon sa baboy, mga pagkanom lang na, itudlo lang karon sa mga Christian, tunuhay ng iba, no? Pero galak-lak baboy. So, hindi na sila tuod na Kristiyano. Ang mga siling sa Biblia, ang ini nga church, siling sa itong lesson, na contaminate lang. Intindihan niyo contaminate? Ha? Nagka mo, makalit siya, ho? Ano ka na contaminate lang? Nasira. Ha? Nahugawan. Nahinluan, nahugawan.
Abi ninyo, gamay lang nga bagay, ha? Tubig pananglitan, isa ka balding tubig, gumaya, butangan ng gamay, na chemicals, contaminated, na nabot sing kanon. So, hindi mo na pwede nga mainom, kay delikado imong lawas, contaminated na. Ang church nito ko sa Ginoo na contaminate sa panahon ni Constantine the Great sa 321 hasta sa early 400 BC. Na-contaminate kay sinang panahon dako ang persecution na natabo. Karon kay na-convert si Constantine sa Christianity but not in full conversion. Tato pa half-half. Ang iyang kasing-kasing arapas paganism gyapon, ha? Dito mo natin. So, aron mas resolve ang conflict between paganism between sa mga persecutors and the Christian, dito sila Constantine kay na convert si Constantine. So si Constantine, nakikhiusa sila dito. Pagpakikhiusa nila kay Constantine, dira nagsugod ang pag-contaminate sa church. Siling sa ni Constantine, kasi sulod niya, paganism, siya hindi na problema, hindi na tamag inaway. Kuha ka mo gamay ni sa amon, kuha man kami dire gamay sa inyo, i-mix ta lang, okay ba kamo sila? Ang siling nila, okay kaayo. So, dinalisod ang ilang nga kinabuhi, nga panginabuhi ba, dinalisod kay, ano sila? Nag-compromise pala, tawag sila English pa, nag-compromise sila. Hasta nga, huna nila, ma-convert nila itong mga pagano, pero ang katapusan, sino na-convert? Kristiyano. Conversion sa mga Kristiyano, nadala hasta sa aton nga panahon. Ginilisa ni Constantine ang adlawin ng pawaysang Domingo. So, ang mga Kristiyano, sige lang, okay lang na. Di ba? Okay na. So, ginilisan man si Constantine sa mga pagano man, hindi madawat Kristiyano, sini kay Venus. Kay Venus. Hindi magdawat. So, hindi ka lang, ipasulot ka pero Islam ka lang alam na. Sino ginilis ng alam? Virgin Mary. Ang una. So, ang tanan ng mga Diyos sa mga pagano, ginsulod sa Kristiyano ng simbahan, pero sa lain nga pangalan. Siya himuon talaga ni mga apostolis ng mga santo. Kamus na. Sa ila sa mga pagano, sino ilang mga goddesses ganyan? Sino kapan sa inyo sa mga Greek mythology? Siya isa lang, hatak ka mo, be? Sino? Sino? Bisa sa Greek, sa ibang mga mythology. Ha? Sino? Sa Diyos, siguro? Isa Diyos. Sino ba iban? Sino ba? Sa tuwag mo ispilaw? Sino iban, ha? Si Artemis. Ilan na? Si Venus yung mga pagkingan. No? Iba yung mga kadisis ba? Gi-adapto nila, biyaan ng pangalan, pero ang gibutan dito ang mga santo, San Pedro, gibutan nila dito si San Martin, akan sa mga moto, kaligong maulog, paano na maluwasin ang tudlo sa amon kinikanan. Mga moyo kung santos, masakay, ang hiyo kung bantay mo sa oras pagtulog. Amen, kung tayo. Kaya takot sakay na santos. Kasi nila ko si Fatima kay may Santa Fatima. May kakubukon si Miguel ka, may si San Miguel. May kung si Rocky nga mo, may si San Rocky. May santos tipong sakay. Confusing na tama ng otod. That is, contamination sa pagan doctrine, ginmix sila sa Christian doctrine. Ang naglusot, pagan. Ang siya. Sila naintindihan nyo? Amo na ang pag-mix upon ang mga nation sa kalibutan. But still, God has a purpose. So, gitawag ang Seventh-day Adventist Church. Adventist Church, I mean. In contrast sa mga tauhan sa kalibutan, kita lang itang pinasakit ka sa inyo. Amo na nga kita, masali ko sa inyo, kung may ara ka mga transaksyon sa bato, amo maginang ilan, amo. So, dirang tapos, ang mga.
Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please click the notification bell below so you'll get updated with our latest video.